Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Marahil, kilala po nating lahat yung singer na si Whitney Houston. Noong kanyang kasikatan, merong isang kanta na naging sikat na sikat. At tingin ko hanggang ngayon naman, inaawit ng iba sa atin ito. Yung kanta na The Greatest Love of All. At bahagi nung kantang yun, ang sabi, learning to love yourself is the greatest love of all. Learning to love yourself is the greatest love of all. Alam po natin na yan ang ating napapansin sa ating paligid ngayon, yung focusing on oneself, yung pag-ibig sa ating sarili. Alam natin na mahalaga yun, yung ating mahalin ang ating sarili, pero hindi dapat humihinto doon. Kaya nga po sa ating ebanghelyo sa ngayon, nung merong isang dalubhasa ng kautusan ang lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Agad-agad, pinakita ni Jesus na ang pinakasentro o puso ng lahat ng kautusan ay walang iba kung hindi pag-ibig, love. Kasi kapag tinanggal natin yung pag-ibig sa anumang kautusan, ito ay nawawala ng saysay, ng kabuluhan. Kasi maaaring tayo ay napipilitan lamang, tayo ay natatakot lamang, o tayo ay nag-expect lamang ng gantimpala kapag ating sinusunod yung mga kautusan. Pero kapag tinanggal din po natin yung pag-ibig sa anumang kautusan, ito ay pwedeng maging indifferent sa mga tao. No? Pwedeng maging cold ang isang batas. Pwedeng maging inhuman ang isang batas kapag tinanggal doon ang pag-ibig. Pero maganda pong ating tignan na kapag pagtutuunan natin ng pansin yung pag-ibig, ang binibigyang saysay dyan ay yung ating pag-ibig sa Diyos at yung ating pag-ibig sa kapwa. No? Kaya nga po, sa ating ebanghelyo sa ngayon, nung tinanong si Jesus, ano ba ang pinakamahalagang utos sa mga kautusan? Binanggit niya yung nakasaad sa lumang tipan. Yan po'y alam na alam ng mga Hudyo. Kasi yan ay hindi namang bago. No? Nakalagay yan sa aklat ng Levitico, sa aklat ng Deuteronomio. Pero ano ba ang pinagkaiba sa binanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo kung ihahambing sa lumang tipan? Dalawang bagay. Una, ibinigay po ni Jesus yung nakalagay sa aklat ng Deuteronomio, pero kanyang dinagdagan ng salitang buo. Ang sabi diyan ni Jesus, ibigin mo ang Diyos mong, ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. No? Yung salitang all. Kasi para kay Jesus, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At ang Diyos, kapag siya ay nagmamahal, buo. Ibinibigay niya ang lahat-lahat. Kaya nga po merong sinabing maganda si Saint Clare of Assisi. Ang sabi niya, love Him pertaining to God totally, who gave Himself totally for your love. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili ng buong buo sa atin. Kaya daw dapat ating ibigay yung ating buong sarili sa Panginoon. Yan po yung unang paalaala sa atin. Hindi paganap yung ating pag-ibig kapag ito ay hindi buo. No? Kasi minsan naririnig natin sa ating panahon ngayon, huwag mong ibibigay ang lahat-lahat. Magtira ka sa iyong sarili. Pero kapag tayo ay hindi nagbibigay ng lahat ng buo, hindi pa yun tunay na pag-ibig. Pero pangalawa, ang ginawa ni Jesus ay pinagpantay niya yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sapagkat ang sabi diyan ni Jesus, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. No? Siguro po mas maganda po yan sa wikang Ingles. Kasi sa Tagalog, ang sabi lang diyan ay, ito naman ang pangalawa. Pero sa English translation, ang nakalagay po doon ay, the second is like it. No? Yung pangalawa ay katulad nung una. Sinasabi diyan ni Jesus, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kapag wala kang pag-ibig at malasakit sa iyong kapwa. No?
Sapagkat sa mga Hudyo po, pwede silang mamili dati. Kapag sinabi nilang mahal nila ang Diyos, pwede nilang abusuhin o kaaputaan yung kanilang kapwa. Pero pag sinabi naman nilang mahal nila yung kanilang kapwa, pwedeng wala silang pag-ibig o paggalang sa Panginoon. Pero kay Jesus, yung dalawang yan, hindi pwedeng paghiwalayin. No? Sapagkat yung patunay na tayo ay nagmamahal sa Diyos, at kapag tayo ay mayroong concern, mayroong pag-ibig sa ating kapwa. No? Kaya po, napakaganda ng ating unang pagbasa. Ang sinasabi doon ay, huwag nating aapihin yung mga byuda, yung mga mahihirap. Bakit? Kasi sila ay papanigan ng Panginoon. At sabi niya sa ating unang pagbasa, kapag mayroong nangutang sa iyo, huwag mo siyang tutubuan ng sobra-sobra. No, bakit? Kasi nga nangangailangan yung taong yun. At ang sabi niya sa ating unang pagbasa, kapag mayroong nagsanla sa iyo ng balabal, bago maggabi, isauli mo yun. No, bakit? Kasi wala siyang gagamitin sa panahon ng taglamig. Napaka-practical, no? Sapagkat ang sinasabi ko ng ating mga pagbasa ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na ating ginagalang o minamahal ang Diyos kapag ito'y ating hindi namang ipinapakita sa ating relasyon sa ating kapwa. Pero maganda po yung sabi diyan ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam po nyo, merong isang librong naging sikat dati, yung Little Prince. Ang sabi doon, love does not consist on gazing at each other. Kasi minsan daw kapag tayo ay nagmamahal, tayo ay nakikipagtitigan lamang sa ating minamahal. Talagang kayo lang dalawa ang nagtitikinan. Hindi raw yun ang talagang pag-ibig. Ang sabi sa librong Little Prince, love is looking outward together in the same direction. No? Kasi kapag nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, pareho tayong tumingin sa ating kapwa katulad ng Diyos. Ang hinahangad natin maayos, no? Ang hinahangad natin ay mabuti. Kaya nga ang sabi ni Jesus ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi alam po ni Jesus na pinapahalagahan natin, iniingatan natin, inaalagaan natin yung ating sarili. Kaya nga ngayon, usong-uso yung mga salitang self-love, self-care. No? Parang sinasabi diyan ni Jesus, kung ganoon mo ginagalang at minamahal ang iyong sarili, dapat ganoon din ang trato mo sa iyong kapwa. Wala kang gagawing masama sa iba. Kasi wala kang gagawing masama sa iyong sarili. Siguro ito po yung ating pagnilayan sa araw na ito. Ano ba talaga yung tunay na pag-ibig? 3 bagay daw po ang mahalaga kapag talagang tayo ay nagmamahal, katulad ng pag-ibig ng Panginoon. No? 3 S. Yung unang S, our love has to be selfless. No? Selfless. Merong isang santo, si Saint Basil the Great. Ang sabi niya, what is the mark of love for your neighbor? Not to seek what is for your own benefit, but what is for the benefit of the other. No? Hindi yung sariling ang iniisip natin o inuuna natin. Kung hindi ano ba yung mabuti at maayos para sa ating minamahal. Yan po yung unang ating tignan, selfless. Kasi kapag tayo palaging sarili, hindi pa yun pag-ibig. Hindi pa tayo lumalago sa pag-ibig. Pero kapag tayo ay nakalalabas na ng ating sarili para makita ang mabuti at mahalaga sa ating kapwa, doon tayo lumalago sa pag-ibig. Una, selfless. Ang taong makasarili ay hindi talaga makapagmamahal ng tapat. Pero pangalawa, ang mahalaga po sa pag-ibig, it has to be sacrificial. Yung handa tayong magsakripisyo para sa ating minamahal sa buhay, tulad ng ating pamilya at ng ating mga kaibigan. Alam natin na ngayon ay merong kaguluhan sa area ng Israel at Gaza, doon sa may Palestine side. Nung isang araw, nanonood po ako ng balita dahil yung mga electricity, water, food supply doon sa areang yun, maraming sibilyan ang talagang namamatay sa gutom. At kamakailan lamang pinayagan na papasukin for humanitarian purposes yung mga aid. Pero nung nanonood ako ng interview, merong isang lalaki ang na-interview.
Ang sabi niya, gutom na gutom sila sa eryang yun. Kulang talaga ng pagkain. At ang sabi niya, may mga araw na silang mga lalaki hindi kumakain para lamang makakain yung kanilang mga misis at yung kanilang mga anak. Puro yan po yung ating pangalawang tignan. Yung pag-ibig, handa dapat magsakritisyo. Hindi yung pag-ibig, sinasakritisyo yung kapwa para sa kanyang sarili. Meron pong magandang sinabi si Mother Teresa ng Calcutta tungkol doon. Ang sabi niya, love to be real, it must cost, it must hurt, it must empty us of ourselves. No? Kasi kapag hindi pa tayo apektado, kapag hindi ka pa nasasaktan, hindi pa yun talagang pag-ibig. No? Yan po yung pangalawang mahalaga para masabi nating tayo ay nagmamahal. Meron ng sacrifice. Handa nating ibigay yung ating sarili, handa tayong mamatay sa ating mga kagustuhan para lamang sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya nga ang ating laging sinasabi, ang simbolo ng pag-ibig ay si Jesus. Kasi ibinibigay niya ang lahat-lahat, pati yung kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Pero pangatlo po at panghuli, ang mahalaga sa pag-ibig, it has to be steadfast. Hindi pabago-bago. Hindi pa iba-iba. No? Sabi nga natin, maraming mga tao ngayon would easily fall in love. No? Madaling ma-in love. Meron lamang nagustuhan, in love kaagad. Meron lamang tumingin, in love kaagad. Pero ang problema rin doon, kapag puro emosyon, yung tao could easily fall out of love. No? Kasi alam po natin na yung ating emosyon, pabago-bago, paiba-iba. Pero hindi ganyan magmahal ang Panginoon sa atin. Aminado po tayo na lahat tayo may kapintasan at may kahinaan. Pero hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos. No? Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya nga may mga pakakataon, takot nating ipakita yung ating tunay na pagkatao at tunay na ugali. Bakit? Kasi baka hindi na tayo mahalin. Pero yung Diyos, hindi ganoon. Kasi pangatlo, ang kanyang pag-ibig is always steadfast. Palaging tapat, hindi pa iba-iba o pabago-bago. Alam po nyo, meron ding isang maganda sinabi sa Mother Teresa ng Calcutta tungkol sa pag-ibig. Ang sabi niya, when you know how much God is in love with you, then you can only live your life radiating that love. Kapag alam lang daw natin gaano tayo kamahal ng Diyos, yung ating buhay ay magiging salamin din ng pag-ibig na iyon sa ating kapwa. Mga kabatid, alam natin kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Yan ang nagbibigay kabuluhan sa lahat ng ating ginagawa. Yan mismo ang buhay natin. Pero maganda ring ating tingnan, anong uri ba ng pag-ibig meron tayo? Tatlo ang pinakitang pag-ibig sa atin ng Panginoon na ating dapat tularan. Una, it has to be selfless. Hindi pwedeng sarili ang pinahahalagahan sa pag-ibig, kung hindi dapat yung ating iniibig. Pangalawa, it has to be sacrificial. Kasi kapag tayo ay hindi pa handang mamatay sa ating sarili, hindi pa yun pag-ibig. Kasi kapag sinasabi nating pag-ibig, it is to will the good of the other. Hinahangad natin ang mabuti para sa ating minamahal. At pangatlo, it has to be steadfast. Dapat hindi pa iba-iba ang pag-ibig. Hindi pa bago-bago ang pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, isang desisyon na pinipili natin sa ating buhay araw-araw.